Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 771. Wuya. Malinaw na naghanda ang Poison Sect laban sa 10,000 Scorpion Gate noon pa man. Kaya naman, sa ikalawang araw pagkatapos ng pagdating ng tatlong kalalakihang grupo ni Xiaoyan sa Sky Poison City, ang napakalaking makinang ito na kilala bilang Poison Sect ay nagsimulang mag-activate. Ang hindi mabilang na bilang ng mga tao ay ipinadala sa isang nakakalat na paraan at nagsimulang tahimik na magtipon sa palibot ng Sky Scorpion Mountain Range. Sa loob lamang ng 3 araw, ganap na nilang natakpan ang lugar na ito ng palihim. Bagamat ang malaking kilusang ito ng Poison Sect ay maaaring maitago mula sa mga tao sa labas, malinaw na hindi posible na manatiling nakatago mula sa 10,000 Scorpion Gate, na nagtataglay ng napakaraming especially iya. Kaya naman, naramdaman ito ng 10,000 Scorpion Gate nang unti-unting lumitaw ang mga tao sa Poison Sect sa palibot ng Sky Scorpion Mountain Range. Ang tunggalian sa pagitan ng dalawang paksayon ay pumasok sa pinakamatinding punto nito. Mayroong higit sa 100 pagpatay na nagsimulang lumitaw sa Sky Scorpion Mountain Range halos araw-araw. Parehong natalo ang magkabilang panig sa iba't ibang salungatan na ito. Ayos pa rin sa simula na may mga taong mabababang antas lang ang nag-aaway sa isa't isa kapag nagkikita sila paminsan-minsan. Gayunpaman, nang dumating ang mga eksperto mula sa Poison Sect, nagsimulang makipagpalitan ng suntok ang mga eksperto mula sa magkabilang panig. Sa isang maikling sandali, ang Sky Scorpion Mountain Range, na medyo tahimik, ay bumaba sa isang kasiglahan na hindi pa nito nasaksihan noon. Pinangunahan ng Little Fairy Doctor ang mga nangungunang eksperto mula sa sekta at lumitaw sa kampo ng Poison Sect sa Sky Scorpion Mountain Range sa mga lalong umiinit na salungatan sa pagitan ng magkabilang partido. Ang campsite na ito na pinili ng Poison Sect ay hindi malayo sa punong tanggapan ng 10,000 Scorpion Gate. Sila ay pinaghiwalay lamang ng isang napakalalim na bangin. Ang mga dingding ng mga bundok ay natatakpan ng hindi mabilang na bilang ng mga makukulay na makamandag na alakdan. Walang patid na nalalanta ang hamog na nananatili sa kabundukan at nagbuga ng bahagyang malansang amoy. Ang campsite ay mahigpit na binabantayan ng hindi mabilang na mga titig na tumatawid sa isa't isa kahit sa kalangitan. Kung ang grupo ng tatlong lalaki ni Xiaoyan ay hindi sumunod sa Little Fairy Doctor sa lahat ng paraan, malamang na mahirap para sa kanila na matagumpay na makapasok sa lugar na ito sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa lakas nilang tatlo. Maliban kay Ziyan, ang hitsura ni Xiaoyan at Medusa ay bahagyang nabago. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang taong ito ay nag-iwan ng medyo malalim na impresyon sa ilan sa mga eksperto sa Poison Sect sa huling malaking labanan. Malamang na mag-iimbita sila ng ilang hindi kailangang gulo kung ihahayag nila ang kanilang tunay na mukha. Ang pagbabago ng hitsura ng isang tao ay hindi bihira sa loob ng Chuyon Empire. Ang mga Poison Masters ay palaging gustong kumilos sa hindi karaniwan na mga paraan at gagawa ng lahat ng uri ng kakaibang mga bagay. Ang isang tool na kilala bilang Mysterious Beast Skin ay nagawang tahimik na gumawa ng ilang pagbabago sa hitsura ng isang tao. Siyempre, ang hitsura ng isang tao ay natural na mababawi sa normal nitong anyo kapag naalis ang bagay na ito. Gayunpaman, ang Mysterious Beast Skin na ito ay naiba sa pagitan ng mataas at mababang grado. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa mga pagbabago sa realidad na nalikha sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, sa posisyon ng Little Fairy Doctor sa Chuyon Empire, natural siyang nagbigay ng pinakamahusay na Mysterious Beast Skin kina Xiaoyan at Medusa. Sa ganitong paraan, malamang nakakaunti ang mga tao ang makakakilala sa kanila. Dumaan sila sa campsite na nababantayan ng mahigpit bago silang lahat ay huminto sa labas lamang ng isang napakalaking tent sa gitna ng campsite. Mayroong maraming mga eksperto mula sa Poison Sect na kasalukuyang nagtitipon sa lugar na ito. Maliwanag, natanggap nila ang impormasyon na ipinadala kanina ng Little Fairy Doctor. Sandaling binati ng magkabilang panig ang isa't isa nang magkita sila. Kinawayan ng Little Fairy Doctor ang kanyang kamay at mahinang sinabi. Pag-uusapan natin ang ating mga plano pagkatapos makapasok sa tent. Bigyan mo ako ng mga detalye ng pinakabagong mga pangyayari. Sect Leader, sino itong iilang tao?
Isang matandang lalaki na nakatayo sa kinaroroonan ng pinuno ng lahat ay biglang nagpunas ng tingin sa tatlong grupo ni Xiaoyan sa likod ng Little Fairy Doctor. Agad siyang kumunat ang noo habang nagtatanong. Malinaw na may mataas na posisyon ang matandang ito sa loob ng poison sect. Kapansin-pansin ang kanyang maputlang berdeng damit. May nakaguhit na itim na alupihan sa mukha niya. Ito kasabay ng paggalaw ng kanyang mga kulubot sa kanyang mukha ay naging sanhi ng dahan-daang pagkislot ng alupihan na parang buhay, na nagpapadala ng madilim, malamig, masamang aura sa iba. Ang mga mata ni Xiaoyan ay dumaan sa kanya ng ilang beses. Sinabi sa kanya ng Little Fairy Doctor ang tungkol sa ilang bagay ng poison sect sa daan. Bigla silang dumaan sa kanyang puso nang makita niya ang maitim na alupihan sa kanyang mukha. Dahil sa mabilis na pagunlad ng poison sect, hindi ito nagkakaisa gaya ng inaakala ni Xiaoyan. Mayroong pinaghalong maraming paksayon sa loob nito. Ang matandang ito na may alupihan sa kanyang mukha ay tinawag na Wuya. Ang kanyang lakas ay nasa tuktok ng klase ng Daohuang. Siya ang orihinal na pinuno ng Centipede Sky Mansion mula sa Chuyon Empire. Gayunpaman, sa kalaunan ay nagkusa siyang sumuko sa lumalawak na poison sect. Sa wakas, siya ay naging isang makapangyarihang elder sa loob ng sekta. Marami na siyang eksperto mula sa sekta at nagagawa niyang tutulan ang ilan sa mga utos ng Little Fairy Doctor kung minsan. Nang umatras ang Chuyon Empire noon, ang pinakamalaking oposisyon sa sekta ay nagmula sa matandang ito. Ang ilan sa mga eksperto mula sa Poison Sect ay itinapon din ang kanilang mga tingin sa tatlong grupo ng lalaki ni Xiaoyan matapos marinig ang tanong ni Wuya. Karamihan ng kanilang mga mata ay huminto sa katawan ni Ziyan. Nakaramdam sila ng hindi makapaniwalang pakiramdam na ang tulad ng isang batang babae na inukit ng jade ay may kasamang isang mapanganib na tao. Lahat sila ay mga kaibigan na inimbitahan namin. Bakit? May problema ba, Elder Wu? Ang munting diwata na doktor ay tila naasahan na ni Wuya ang tanong na ito. Hindi man lang niya itinaas ang kanyang mga mata habang sinasagot ang walang pakialam na boses. Hihihi. Ang matandang ito ay natural na walang problema. Gayunpaman, ang malaking labanang ito sa 10,000 Scorpion Gate ay makakaapekto sa reputasyon at posisyon ng ating poison sect sa loob ng Chuyon Empire. Natural na kailangan nating maging mas maingat. Kaya, ang pinuno ng sekta ay dapat maging mas maingat kung nais mong mag-imbite ng iba na tumulong. Isang kakaibang kislap ang sumilay sa mga mata ni Wuya nang marinig niya ang mga salita ng Little Fairy Doctor. Agad na dama po ang kanyang mga mata sa tatlong grupo ng lalaki ni Xiaoyan ng detalyado. Sumimangot at bahagyang nanginig ang mukha niya nang matuklasan niyang ang lakas nilang tatlo ay nasa Daohuang class. Siyempre, sa kanyang lakas, natural na hindi niya makita ang lalim ng lakas ni Medusa. Kaya naman, naisip na lamang niya na siya ay isang Daohuang pagkatapos na pigilan ng huli ang kanyang aura. Gayunpaman, Chief, tatlong Daohuang ay malamang na hindi magkakaroon ng malaking epekto sa isang malaking labanan, tama ba? Malalaman natin kung may mga pagbabago sa hinaharap. Elder Wu, mukhang marami kang opinyon ngayon. Unti-unting nanlamig ang mukha ng Little Fairy Doctor habang siya ay tumugon matapos marinig ang matandang ito na patuloy na nagsasalita. Hihihi. Ano ang sinasabi ni Chief? Iniisip ko rin ang poison sect. Kung tutuusin, ang malaking labanan na ito ay masyadong mahalaga para sa atin. Natawa si Wuya nang makita niya ang ekspresyon ng Little Fairy Doctor. Siya ay nagtataglay pa rin ng kaunting takot para sa una at natural na hindi nang ahas na maging labis. Malinaw niyang naunawaan na kung hindi siya nagtataglay ng isang mahusay na reputasyon sa loob ng poison sect, malamang na siya ay tinanggal ng Little Fairy Doctor. Likas na nakakaramdam ako ng katiyakan tungkol sa mga taong inimbitahan ko. Ang Little Fairy Doctor ay bahagyang nagkunot ng kanyang mga kilay bago iwinagayway ang kanyang kamay. Hindi niya ito pinansin at pumasok sa tent. Ang mga eksperto mula sa poison sect sa pasukan ay nagmamadaling tumabi nang makita ito. Lumipat ang tingin ni Xiaoyan kay Wuya nang hindi nag-iiwan ng bakas nang dumaan ang kanyang grupo sa huli. Ang matandang ito ay talagang naglakas loob na pagdudahan ang mga salita ng Little Fairy Doctor sa harap ng napakaraming tao. Tila na ang mga bagay ay talagang tulad ng sinabi ng huli.
Ang kanyang lakas sa loob ng Poison Sect ay napakahusay. Dapat kong paalalahanan ang Little Fairy Doctor na mag-ingat sa matandang ito. Bagamat malakas ang Poison Sect, ang loob nito ay masyadong hindi matatag. Ang matandang ito ay maaaring ang pinakamalaking kawalang tatag. Ang pag-iisip na ito ay dumaan sa puso ni Xiaoyan habang naglalakad siya papasok sa maluwag na tolda. Ngumiti si Huya at ang iba pang nasa labas ng tent, at pinanood ang likuran ng tatlong grupo ng lalaki ni Xiaoyan habang papasok sila sa tent. Isang kadiliman ang sumilay sa kanilang mga mata nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas pagkatapos nilang makapasok sa tent. Ang kadiliman na ito ay mabilis na nawala. Inangat nila ang kanilang mga ulo, nagkwentuhan at ngumiti kasama ang iba pang mga eksperto mula sa Poison Sect bago pumasok sa tent. Naghiwalay ang lahat at naupo sa loob ng tent. Ang grupo ni Xiaoyan ay random na umupo sa tabi ng Little Fairy Doctor. Sa ibaba nila ay ang grupo ng mga eksperto mula sa Poison Sect. Kumusta ang kasalukuyang sitwasyon sa Sky Scorpion Mountain Range? Ang Little Fairy Doctor ay hindi nagsalita ng anumang hindi kinakailangang mga bagay pagkatapos umupo. Sinimulan niya ang pangunahing paksa at nagtanong sa malalim na boses. Nagsimula na ang mga tao mula sa 10,000 Scorpion Gate na umatras sa kanilang defensive line pagkatapos na makasali sa ating Poison Sect sa loob ng ilang araw. Karamihan sa mga tao sa sect ay nasa 10,000 Scorpion Mountain. Ang ating Poison Sect ay nawalan ng maraming tao sa palitan sa panahong ito. Nawala pa nga sa atin ang dalawang ekspertong dawang. Tumingin si Huya sa paligid niya bago nagpakawala ng tuyong ubo. Pinili niyang magsalita muna. Bahagyang kumunot ang noo ng Little Fairy Doctor nang marinig ito. Ang kabuuang lakas ng Poison Sect ay mas malakas kaysa sa 10,000 Scorpion Gate. Bakit mas malubha ang kanilang pagkatalo kaysa sa kabilang partido? Sect Leader, ayon sa aking mga obserbasyon sa panahong ito, tila alam ng kabilang partido ng maaga na ang ating Poison Sect ay nakatuon sa isang maliit na mas malaking operasyon. Ang mga piling miyembro ng 10,000 Scorpion Gate ay aalisin mula sa nakapaligid na lugar at mag-iiwan ng ilang hindi mahalagang miyembro na mababa ang antas. Bukod pa rito, hanggat may kahinaan sa defensive line ng ating Poison Sect, agad itong dumaranas ng malaking pag-atake ng kabilang partido, na magreresulta sa pagdurusa sa atin ng mga pagkalugi. Medyo pangit ang mukha ni Huya habang nagsasalita sa malalim na boses. Ayon sa hula ng matandang ito, malamang na may isang taksil mula sa 10,000 Scorpion Gate sa loob ng ating Poison Sect. Agad na nagkagulo ang loob ng tent ng bigkasan ang mga salitang ito. Lahat ng mga eksperto mula sa Poison Sect ay tumingin sa lahat ng direksyon. May bahagyang pag-iingat sa mga mata na dati nilang tinitingnan ang kanilang mga kasama. Napatingin ang Little Fairy Doctor sa medyo magulong malaking tent. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Kung ang Poison Sect ay talagang may traidor mula sa 10,000 Scorpion Gate, hindi ba malantad sa mata ng kabilang partido ang bawat isa sa kanilang mga aksyon? Umupo si Xiaoyan sa isang sulok at pinag-aralan ang pagbabago sa tent na may malamig na mga mata. Gayunpaman, ang lugar kung saan nanatili ang kanyang mga mata ng mahabang panahon ay kay Huya, na unang nagsabi na maaaring may isang taksil. Sa kasalukuyan, hindi na siya ang batang iyon na walang alam. Marami na siyang nakilalang tusong matatanda. Mukhang hindi ganoon kadali ang Little Fairy Doctor na maging pinuno ng sekta ng Poison Sect na ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 772. Mapanganib. Ang unang talakayan ay hindi nagpahayag ng anumang makabuluhang conclusion. Walang sino man ang nagkaroon ng kahit katiting na ebidensya ng tinaguriang taksil sa sekta. Kaya naman, pansamantala lang nila itong maisantabi. Matapos ang pagpupulong ay nagpatuloy ng humigit kumulang kalahating oras o higit pa, natapos ito ng walang desisyong ginawa. Marahil ito ay dahil ang 10,000 Scorpion Gate ay nag-withdraw ng lahat ng kanilang mga tao sa 10,000 Scorpion Mountain, ngunit walang labis na matinding labanan na sumiklab ngayon. Ang lahat ay tila lubos na kalmado. Gayunpaman, hanggat ito ay isang taong may matalas na pandama, matutuklasan ng isa na ito lamang ang kalmado bago ang bagyo. Sa lakas ng 10,000 Scorpion Gate, siguradong hindi sila papayag na mabuklod ng Poison Sect sa tuktok ng bundok.
Kaya naman, malamang na ang isang malaking labanan na talagang magpapasya sa mananalo ay wawakasan na parang bagyo sa lalong madaling panahon. Sa takbo ng panahon, unti-unting natakpan ng kalangitan sa gabi ang buong bulubundukin. Ang gabi ay ang panahon kung saan nangingibabaw ang mga bagay na lason. Isang bahagyang pag-shuffle ang natunog ang paulit-ulit na lumitaw sa paligid ng buong hanay ng bundok. Nang hihiram ng mahinang liwanag, makikita ng isang tao ang makukulay na makamandag na ahas at alakdan na umaakyat sa buong lugar sa damuhan at sa mga puno. Ang dila ng mga ahas ay pinalawak sa mabangis na paraan. Gayunpaman, maswerte na ang isang makapal na layer ng pulbos ay nakakalat sa paligid ng campsite. Ang ilang maliliit na bagay na may lason ay hindi ng ahas na lumapit sa harap ng ganitong uri ng matangos sa ilong na baho. Bukod dito, may mga eksperto mula sa poison sect na nagbabantay sa lugar. Ang pagkakaroon ng pakikitungo sa lason sa buong buhay nila, natural na ang mga taong ito ay labis na sanay sa paghawak ng mga ganoong bagay. Ang lugar ng camping sa gabi ay tila kalmado. Ang mga siga ay nagniningas ng husto at paminsan-minsan ay pumuputok sa mga palakpak ng kulog. Ang isang tiyak na lugar sa tahimik na campsite ay biglang lumipat, at isang maliit na itim na figure ang mabilis na sumugod palabas. Pagkatapos nito, ito ay parang isang ordinaryong ibon na mabilis na sumugod patungo sa madilim na kagubatan. Nang hihiram sa tulong ng mahinang liwanag ng buwan, natuklasan ng isa na ang maliit na itim na figurang ito ay isang itim na alupihan na may pares ng mga pakpak na ilang airfoil ang kapal. Dahil sa kulay ng katawan nito, napakahirap para sa kanya na mapansin sa kalangitan sa gabi. Kahit na natuklasan ito ng ilang mga eksperto, ituturing na lamang nila ito bilang isang ordinaryong makamandag na alupihan. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay karaniwan lamang na nakikita sa Sky Scorpion Mountain Range kung saan gumagala ang mga makamandag na insekto. Ang itim na alupihan ay tahimik na sumugod sa kalangitan bago tuluyang iikot ang katawan nito. Lumipad talaga ito patungo sa 10,000 Scorpion Mountain sa direksyon ng bangin. Nang malapit nang lumipad ang alupihan na iyon sa bangin, isang itim na figure ang kakaibang lumitaw sa gitna ng hangin. Hinawakan ng figure ang una sa kanyang kamay. Siyempre, natural na ginamit ng figure si Dao Chi para balutin ang kanyang kamay kapag nahaharap sa napakaruming bagay. Ang itim na alupihan na biglang nahuli ay nagsimulang magpumiglas. Bahagyang naglabas din ng nakakadiring baho ang loob ng katawan nito. Pamitik ang isang daliri at tinamaan nito ang ulo ng alupihan, na inalog-alog hanggang sa ito ay mawalan ng malay. Ang walang pakialam na mga mata ng itim na figure ay dumaan dito bago biglang gumamit ng puwersa ang daliri niya at nabasag ang katawan ng alupihan na ito. Tahimik na lumitaw ang isang maliit na papel na pinagsama sa hugis ng silindro habang dumaloy ang berdeng dugo palabas. Isang jade green na apoy ang bumangon mula sa kamay ng figure at pinasingaw ang lahat ng berdeng kulay na dugo. Ang ningning ng apoy ay nakatatak sa medyo ordinaryong mukha na iyon. Nakakagulat na si Xiaoyan ang gumamit ng mysterious beast skin para itago ang kanyang orihinal na anyo. Inihagis ni Xiaoyan ang bangkay ng alupihan na iyon sa bangin at dahan-daang binuksan ang papel na scroll. Nakita niya ang ilang mga distorted na salita na lumitaw sa kanyang mga mata. Nakahanda na ang lahat. Mayroon lamang itong tatlong simpleng salita sa papel na tala. Gayunpaman, ang tatlong salitang ito ay naging sanhi ng bahagyang pagpikit ng mga mata ni Xiaoyan. Tila ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng naisip niya. Mayroon talagang isang taksil mula sa 10,000 Scorpion Gate sa loob ng Poison Sect. Bukod dito, mula sa kahulugan ng mga salita sa tala, tila ang mga taksil na iyon na itinanam sa loob ng Poison Sect ay naayos na ng maayos ang ilang mga bagay. Susunod, naghihintay sila sa huling sandali upang bigyan ang Poison Sect ng isang marahas na mapanirang suntok. Bagaman pinagmamasdan ko ang loob ng campsite, ang katawan ng alupihan na ito ay walang amoy ng sinumang tao. Bukod dito, hindi ito lumipad palabas mula sa isang tiyak na tolda. Maliwanag, ang taong nagpapadala ng mga mensahe ay lubhang maingat. Mahinang ungol ni Xiaoyan sa kanyang puso. Inimbak niya ang papel at pinag-aralan ng kanyang tingin ang maitim na 10,000 Scorpion Mountain sa di kalayuan. Kahit na napakalayo niya, malabo pa rin niyang nararamdaman na delikado ang lugar na ito.
Dapat ko munang sabihin ito kay Little Fairy Doctor. Kung hindi, babagsak tayo sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang pag-iisip na ito ay dumaan sa puso ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, gumalaw siya at kakaibang nawala sa mabagal na paraan. Dumating ang madaling araw pagkatapos ng gabing walang nangyari. Isang bahagyang humuhuni ang lumitaw sa lahat ng campsite ng Poison Sect nang maging maliwanag ang kalangitan. Agad na nanginig ang puso ng maraming miyembro mula sa Poison Sect na nakakaalam kung ano ang kinakatawan ng tunog na ito. Mukhang maglulunsad sila ng malaking pag-atake sa 10,000 Scorpion Mountain ngayon. Woo! Umalangaw-ngaw ang matalim na sipol sa kabundukan. Biglang naglabasan ang mga sigaw ng pagpatay. Makikita ng isang tao ang siksikan ng mga tao mula sa Poison Sect na parang mga langgam, na nagkukumpulan patungo sa 10,000 Scorpion Mountain mula sa lahat ng direksyon. Sa wakas, umaakyat sila sa tuktok ng bundok kung saan matatagpuan ang 10,000 Scorpion Gate. Ang malaking hukbo ng Poison Sect ay kakapasok lamang sa masukal na kagubatan ng 10,000 Scorpion Mountain nang biglang bumubuga ang maraming matalas na sigaw. Maliwanag, ang mga tao mula sa 10,000 Scorpion Gate ay nagtago sa loob ng kagubatan, naghihintay sa pag-atake ng Poison Sect. Bagamat inihanda ang 10,000 Scorpion Gate, hindi huminto kahit kaunti ang siksikan na malaking Poison Sectide dahil dito. Nagdala sila ng maningning na iyak na umaakyat sa langit habang tumatakbo sila sa kagubatan na namumulang mga mata. Pagkatapos nito, nabangga sila at nakipag-away sa mga tao mula sa 10,000 Scorpion Gate. Nang magsimula ang pagpatay sa dalawang malalaking sekta, ang mga eksperto mula sa magkabilang panig ay nagsimula ring sunod-sunod na sumugod sa masukal na kagubatan upang makisali sa isang patayan. Isang malaking labanan ang natural na sisabog kapag ang dalawang partidong eksperto ay paminsan-minsan ay nagkikita. Walang pakialam ang mga mata ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang mga tao mula sa 10,000 Scorpion Sect, na biglang lumitaw sa masukal na kagubatan, habang hinahagis nila ang mga bag ng poison fog patungo sa kanya. Pinitik niya ang kanyang daliri at isang invisible fluctuation ang lumitaw. Ang 10 dagdag na mabangis na mukhang tao mula sa 10,000 Scorpion Gate ay agad na sumabog sa mga kumpol ng apoy sa labas ng asol. Ang poison fog ay mabilis ding nawala noong nasa 10 talampakan pa ito mula kay Xiaoyan. Ang mga mata ng daang dagdag na mga tao mula sa Poison Sect sa likod ni Xiaoyan ay nagpakita ng pagkagulat nang makita nila ang kakaibang pagkilos na ito. Tahimik na nagbubulungan ang kanilang mga puso na ang taong ito ay talagang karapat-dapat na maging isang katulong na inimbitahan ng pinuno ng sekta. Hindi naman talaga mahina ang lakas niya. Salamat Mr. Yan sa iyong tulong. Itinaas ng nasa katanghaliang gulang na pinuno ang kanyang kamay kay Xiaoyan. Pagkatapos nito, hindi na siya naglakas loob na mag-antala pa. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at inakay ang isang malaking grupo ng mga tao patungo sa tuktok ng bundok na parang isang pakete ng mga trumpeta. Ang mga mata ni Xiaoyan ay pinaalis ang mga taong ito mula sa Poison Sect habang sila ay nawala sa kagubatan. Bigla niyang pinitik ang kanyang daliri at sinunog ng isang sinulid ng mainit na hangin ang lasong alakdan na sumulpat mula sa kanyang likuran. Pagkatapos nito, ibinaling niya ang kanyang ulo at tumawa. Ano ang iba pang mga lugar? Bahagyang na-distort ang espasyo sa lugar kung saan napahinga ang mga mata ni Xiaoyan. Unti-unting lumitaw ang figure ni Medusa. Bahagyang nagsalita siya. Ang mga eksperto mula sa Poison Sect ay mas marami kaysa sa 10,000 Scorpion Gate. Mayroon ding mga eksperto na tumutugon sa halos lahat ng lokasyon. Kaya, ang kanilang mga pag-atake ay medyo mabilis. Nakarating na sila sa kalagitnaan ng bundok. Marahil, makakarating sila sa lugar sa labas ng 10,000 Scorpion Gate mamaya. Malabong tumanggaw si Xiaoyan. Gayunpaman, ang mga elite na eksperto mula sa 10,000 Scorpion Gate ay hindi pa kumilos. Kahit na maabot ng Poison Sect ang lugar kung saan matatagpuan ang 10,000 Scorpion Gate, magiging mahirap para sa kanila na umabant ng kahit 1 pulgada pa maliban kung magagawa nilang alisin ang mga tunay na eksperto ng 10,000 Scorpion Gate. Nagpatuloy sa pagsasalita si Medusa. Hihihi. Ang pinunong iyon ng 10,000 Scorpion Gate, si Exi Shan, na si Exi Bian, at ang ekspertong iyon mula sa Hall of Souls ay hindi pa lumilitaw upang mamagitan.
Hanggat sila ay nasa paligid pa rin, ang 10,000 Scorpion Gate ay hindi matatalo. Mayroon pa ring matinding labanan sa kaluluwa ngayon. Tumawa si Xiaoyan. Dapat mong subukan ang iyong makakaya upang itago ang iyong aura. Huwag hayaang matuklasan ng sino man ang iyong tunay na lakas. Maghintay hanggang sa isang mahalagang sandali bago lumitaw. Pagkatapos lamang ay makakamit mo ang isang epekto ng pagpigil. Oo, tama, nasaan si Zian? Inilibot ni Xiaoyan ang mga mata habang nakakunot ang noo at nagtanong. Pinamunuan niya ang isang unit ng Poison Sect, at umaksyon sa harapan. Malamang na ang kanyang lugar ang unang makakarating sa 10,000 Scorpion Gate maliban sa grupo ng Little Fairy Doctor. Walang magawang sagot ni Medusa. Talagang wala siyang imak pagdating sa batang babaeng iyon. Hayaan mo na siya. Hanggat walang mga elite na dawwang mula sa 10,000 Scorpion Gate na nakikialam, malamang na hindi siya nasa panganib. Dapat din nating dagdagan ang ating bilis. Umiling si Xiaoyan. Gumalaw ang kanyang katawan nang marinig ang mga iyak ng pagpatay na kumalat sa buong bundok. Tumagos siya sa kagubatan. Ikinumpas niya ang kanyang mga pakpak ng apoy at sumugod patungo sa tuktok ng bundok. Ginamit din ni Medusa ang Daochi upang pagsamasamahin ang isang pares ng mga pakpak ng Daochi sa kanyang likod at sumunod ng malapit sa likuran. Ang kalangitan sa itaas ng 10,000 Scorpion Mountain ay paminsan-minsan ay makakaranas ng matinding labanan. Gayunpaman, ang mga eksperto mula sa dalawang partido ay hindi naakit sa pakikipaglaban. Kapag nalaman nilang hindi tama ang sitwasyon, agad silang tatakas patungo sa direksyon nila. Kaya naman, maaaring mukhang kapana-panabik at magulo ang kalangitan mula sa mga laban, ngunit wala pang malaking pagkatalo ang natamo. Si Xiaoyan at Medusa ay diretsyong bumangon. Ilang sandali pa, nakarating sila sa isang lugar na malapit sa tuktok ng bundok. Bumaba ang kanilang mga mata mula sa itaas, tanging ang matayog na tuktok ng bundok ay tumagos sa mga ulap. Ang taluktok ng bundok ay lumitaw na parang pinutol ng palakol ang kalahati ng langit. May isang hindi mapapantayang malaking paksayon na nakatayo dito. Isang makapal na berdeng fog ang kumalat sa kalangitan sa itaas ng sekta. Nalanta ang poison fog at natakpan ang buong paksayon. Ang mga tao mula sa poison sect ay sunod-sunod na lumitaw sa labas ng paksayon na iyon. Pagkatapos nito, para na silang mga langgam habang ganap nilang pinalibutan ang 10,000 Scorpion Gate. Sa dumaraming bilang ng mga tao mula sa poison sect na lumilitaw, maraming sinag ng liwanag ang nagsimulang kumislap at lumitaw. Sa wakas, nananatili silang suspendido sa hangin. Sila ang Little Fairy Doctor at ang mga eksperto mula sa Poison Sect. Ang Little Fairy Doctor ay lumutang sa kalangitan habang ang kanyang mga mata ay naliligo sa berdeng lasong fog na nakakalat sa lugar. Mabagal ding umalangaw sa tuktok ng bundok ang kanyang walang pakialam na boses. Exishan, sa tingin mo ba maaari kang umasa sa Poison Cloud Formation na ito upang harangan ang mga pag-atake ng aking Poison Sect? Hahaha. Ang pinuno ng sekta ng Poison Sect ay talagang naaayon sa kanyang pangalan. Ang iyong pagmamataas. Isang malakas na tawa ang pinakawalan mula sa lasong fog nang marinig ang boses ng Little Fairy Doctor. Ang poison fog ay agad na umikot at maraming tao ang lumabas mula rito. Sa wakas, huminto sila sa langit sa maayos na paraan. Nanlamig ang kanilang mga mata habang nakatingin sila sa eksperto mula sa Poison Sect sa hindi kalayuan. Lumitaw ang mga mata ni Xiaoyan nang makita niyang lumitaw ang mga ekspertong ito mula sa 10,000 Scorpion Gate. May pagkagulat ang bumungad sa kanyang mga mata. Hindi inaasahan na ang kabuuang lakas ng mga ekspertong ito ay hindi mas mahina kaysa sa Poison Sect. Tila ang 10,000 Scorpion Sect ay talagang nananatiling mababang profile kapag gumawa sila ng mga bagay. Ang malaking labanan ngayon ay maaaring medyo mapanganib. Battle Through the Heavens. Kabanata 773. Exibian. Ang pinuno ng mga eksperto ng 10,000 Scorpion Gate ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagpakita ng madilim, malamig na ekspresyon kasama ang isang set ng Chinese robe. Mula sa magalang na paraan kung saan ang mga nakapalibot na eksperto mula sa 10,000 Scorpion Gate ay nakatingin sa kanya, malamang na siya ang taong nagsalita kanina.
Ang pinuno ng 10,000 Scorpion Gate, si Exishan. May 5 matandang lalaki sa likod ni Exishan. Saglit na huminto ang tingin ni Xiaoyan sa kanilang mga katawan. Ang 5 tao na ito ay nagtataglay din ng lakas ng klase ng dawang ngunit ang 3 sa kanila ay tila nakalusot lamang ilang sandali ang nakalipas. Kaya naman, lumalabas ang ilang aura sa loob ng kanilang mga katawan. Ang grupo ng mga tao na nasa likuran ay ang ekspertong si Dao Wangs mula sa 10,000 Scorpion Gate. Batay sa isang magaspang na pagtatantya, malamang na mayroong hindi bababa sa 12 ng mga ito. Ang paglalagay ng ganoong line-up dito ay mayroon talagang deterrent effect. Napatingin si Little Fairy Doctor kay Exishan. Kalmado ng tubig ang kanyang boses habang nagsasalita. Nasaan si Exibian? Tawagin mo rin ang matandang iyon. Kung hindi, ang iyong 10,000 Scorpion Gate ay lalamunan ng aking poison sect ngayon. Hihihi. Sky Poison Woman. Maiksing taon na tayong hindi nagkikita pero mas nagiging mayabang ka. Hindi may kukumpara ang 10,000 Scorpion Gate ko sa mga ordinaryong paksayon na yan. Hindi ka ba natatakot na mabulunan ka sa paglunok sa amin? Tahimik na tumawa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na siyang pinuno ng 10,000 Scorpion Gate, si Exishan. Bukod dito, ang matandang Exi ay isang eksperto na kilala sa Chuyon Empire sa mahabang panahon. Ikaw, bilang isang miyembro ng nakababatang henerasyon, ay marahil ay kulang pa sa kwalifikasyon kung gusto mo siyang hamanin. Isang mahinang malamig na kislap ang sumilay sa kulay abolilang mga mata ng Little Fairy Doctor. Hindi siya nag-aksaya ng hininga at ikan-away na lang ang kanyang manggas. Isang hindi pangkaraniwang siksik na kulay abo na Dao-Chi Pillar ang sumabog na bumaril. Hamampas ito sa hangin at marahas na binasag patungo sa grupo ni Exishan na parang falling star. Bahagyang nagbago ang mukha ni Exishan nang makita niyang umatake ang Little Fairy Doctor sa unang hindi pagkakasundo. Ang makapangyarihang Dao-Chi ay biglang lumabas. Ang 5 elite na ang Dao Wang sa likod ay nagpakawala ng maayos na galit na galit. Ang kanilang mga kamay ay inilagay sa mga balikat ni Exishan at ang Dao-Chi sa loob ng kanilang mga katawan ay bumuhos sa huli na parang tubig baha. Lalong namula ang mukha ni Exishan matapos matanggap ang pagbuhos ng napakaraming Dao-Chi. Isang pag-iisip ang gumagalaw sa kanyang isipan at ang kanyang 2 kamay ay walang awa na sumulong. Isang maringal na Dao-Chi Pillar na pinagsama-sama mula sa lakas ng 6 na tao ang biglang bumaril bago bumangga sa kulay abong Dao-Chi Pillar na iyon. Isang malakas na pagsabog ang sumabog na hamarang sa pag-atake ng Little Fairy Doctor. Hindi masama. Nakakatanggap ka talaga ng isang suntok mula sa ninuno na ito. Mukhang nag-effort ang 10,000 Scorpion Gate mo para harapin ako. Ang Little Fairy Doctor ay walang pakialam na pinanood ang Dao-Chi Ripple mula sa pagkalipol. Hindi man lang siya nagtaas ng mata. May kaunting pangungutya din ang boses niya. Malamig na tumawa si Exishan. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na maliitin siya sa kanyang puso. Masyadong maraming Dao-Chi ang dumaloy sa kanyang katawan kanina, dahilan upang makaramdam ng pamamaga ng kanyang mga ugat. Kung magpapatuloy ito ng ilang ulit, malamang na mamatay siya dahil sa pagputok ng kanyang mga ugat. Kung tutusin, hindi sila katulad ng 3 Mulan Elder na may espesyal na chi method para pagsanib ang kanilang lakas. Gayunpaman, ang ninuno na ito ay nagsabi rin ngayon na kung hindi lalabas si Exibian, ang iyong 10,000 Scorpion Gate ay mahihirapang makatakas sa kalamidad na ito. Biglang nanlamig ang mga mata ng Little Fairy Doctor nang biglang nagbago ang selyo sa kamay niya. 1,000 Mysterious Poison Fountain. Ang malamig na sigaw ay tumunog lamang nang ang hindi mabilang na dami ng makapal na kulay abo na liwanag na sinag ay lumundag mula sa katawan ng Little Fairy Doctor. Agad silang bumaril patungo sa grupo ni Exishan mula sa lahat ng direksyon. Ang makapal na kulay abo na liwanag na sinag ay sumikat sa kalangitan. Ang matinding kaagnasan nito ay nag-iwan ng maraming galos sa kalangitan na kitang-kita sa mata. Ang ekspresyon ni Exishan ay lumubog nang makita ang pag-atake na ito ng Little Fairy Doctor na nagtataglay ng pambihirang puwersa. Ang elite na Dao Zhang ay talagang hindi isang taong makakalaban nila.
Ang enerhiya na nasa bawat isa sa mga kulay abong kumikinang na ito ay malamang na sapat upang maging sanhi ng pagkamatay ng isang dalubhasa na Daozang. Bagamat sinalubong sila ng napakalakas na pag-atake, hindi natarante kahit kaunti ang grupo ni Exishan. Nang ang hindi mabilang na bilang ng makapal na liwanag na sinag ay umabot sa isang lugar sa paligid ng 100 talampakan mula sa kanila, ang makakapal na berdeng fog ay biglang nagsimulang umikot. Isang matandang lalaki ang kakaibang lumitaw sa hangin. Ang tungkod sa kanyang kamay ay marahas na hinampas ang walang laman na hangin at isang maringal na Daochi ang lumabas sa kanyang katawan. Sa wakas, nag-transform ito sa isang magaan na kurtina na tumatakip sa hangin sa paligid ng 100 talampakan sa kanyang harapan. Ang hindi mabilang na bilang ng makapal na kulay abo na Daochi light rays ay sumugod, sa wakas ay nagdala ng chi-chi na tunog habang ang mga ito ay bumagsak. Sa ilalim ng tuloy-tuloy na makapal na kulay abong pagsabog ng Daochi, ang magaan na kurtina ay nagsimulang bumuo ng mga alon ng mga alon. Gayunpaman, sa huli ay tumayo itong matatag at hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagkawasak. Ang mga pagsabog ay nagpatuloy ng ilang sandali bago sila unti-unting bumagal hanggang sa tuluyang mawala. Ang napakalaking light curtain na iyon ay dahan-daang namutla nang mawala ang kulay abong Daochi bago tumambad sa likuran ang isang bahagyang nakakuba na maputi ang buhok. Nakasuot ng ordinaryong damit ang matanda at walang ekspresyon ang mukha na may mapupungay na mga mata na tila may kislap na nagdulot ng lamig sa puso ng isa. Ang kanyang kamay ay may hawak na itim na tungkod. Ang tungkod ay may kakaibang mukhang mabangis na ulo ng alakdan at isang maliit na kulay ube na kinang, na mahirap pansinin, na kumikislap mula sa ulo ng alakdan. Ang matanda ay nakatayo sa walang laman na hangin. Buong-buo ang aura ng kanyang katawan na nahugot dito at ni Katie Ting ay hindi lumabas. Sa isang sulyap, siya ay lumitaw na parang isang ordinaryong matanda. Gayunpaman, ang mga dalubhasa mula sa 10,000 Scorpion Gate ay nagmamadaling bumati sa kanya nang may paggalang pagkatapos niyang lumitaw. Ang mga ekspresyon ng mga eksperto mula sa Poison Sect ay unti-unting naging solemn. Kahit na ang Little Fairy Doctor ay hindi nang ahas na maliitin ang taong ito na nagtataglay ng isang mahusay na reputasyon sa loob ng Chuyon Empire maraming taon na ang nakararaan. Ang taong ito ay dapat ang elite na Daozang mula sa 10,000 Scorpion Gate, Exibuyan, tama ba? Napatingin si Xiaoyan sa matandang lalaki na biglang sumulpot. Nanlamig ang puso niya nang bigla siyang magsalita. Oo, bahagyang tumanggaw din si Medusa. Lumitaw ang ilang solemna sa kanyang mga mata. Hindi inaasahan na ang matandang ito ay talagang nagagawang bawiin ang kanyang aura sa ganoong sukat. Mukhang hindi niya sinayang ang mga taon na ito. Ayon sa aking pagtatansya, malamang na ang taong ito ay umabot na sa rurok ng isang 4-star Daozang. Kung siya ay mapalad, maaari pa siyang makalusot sa isang 5-star Daozang. Inihayag ni Medusa ang kanyang opinyon. Nagbago ang mukha ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Si Yun Shan noon ay ang pinakamay lakas ng isang 3-star Daozang. Ito ay hindi inaasahan na ang taong ito ay naabot na ang tuktok ng isang 4-star Daozang. Ang lakas ni Medusa ay nasa antas na ito. Ang pinakamalakas na tao na nakilala ni Xiaoyan sa lahat ng mga taon na ito ay malamang na si Protector Wu pagkatapos niyang lumunin ang kaluluwa ni Yun Shan. Ang sumunod ay si Yao Lao na nakuhang muli ang kanyang espiritual na lakas. Pagkatapos noon ay si Medusa at ang Little Fairy Doctor. Ngayon, maaaring kailanganin niyang magdagdag ng isa pa sa listahang iyon, si Exibian. Matapos maabot ng lakas ng isang tao ang klase ng Daozang, ang pagtaas ng isang antas ay hindi pangkaraniwang mahirap. Ang pagkakaiba sa pagitan ng lakas ng bawat antas ay tumaas din. Siyempre, ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi masyadong sigurado tungkol dito. Nagsusumikap lamang siyang makapasok sa klase ng Daohuang sa sandaling ito. Bagamat maaari niyang labanan ang isang piling Daozang kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas, ang presyo na kailangan niyang bayaran ay masyadong malaki. Mula dito, masasabi kung gaano kalakas ang isang elite na Daozang. Dapat na akong magsimulang maghanap ng bagong Heavenly Flame upang palakasin ang aking lakas pagkatapos na ang bagay na ito. Kung hindi, makakalaban ko lang ang isang elite na si Daozang pagkatapos gamitin ang lahat ng aking lakas.
Hindi ito magagawa. Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan habang ang ideyang ito ay kumikislap sa kanyang puso. Kung gusto niyang iligtas si Yao Lao at ang kanyang ama pati na rin ang matagumpay na makasama si Zhong Er, kakailanganin niya ng napakalakas na lakas. Ang kasalukuyang siya ay malinaw na hindi nagtataglay nito. Siyempre, napakahirap kung nais ng isang ordinaryong tao na itaas ang kanyang antas. Gayunpaman, iba ito para kay Xiaoyan. Ang pagkakaroon ng Flame Mantra, ang kanyang lakas ay tataas ng husto hanggat makakahanap siya ng bagong Heavenly Flame at lumunin ito. Ang pag-abot sa klase ng Dao Zhang ay abot kamay. Bagamat nagsasangkot ito ng napakalaking panganib, anong uri ng pagsasanay ang ganap na maayos at ligtas. Dahan-daang huminga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Naging balisa ang kanyang puso nang maisipan niyang itaas ang kanyang lakas. Mayroon din siyang paunang plano tungkol sa kung saan siya dapat maglakbay sa hinaharap. Talagang may matalas na talam ang isang kabataan. Noong ang matandang ako ay nangingibabaw sa Chuyon Empire, naglalaro ka lang ng putik sa isang hindi kilalang sulok. Kahit na ang bagong alon ay nagtulak sa lumang alon, ang matandang ito sa pinakamaliit ay hindi pa natulak hanggang sa mamatay. Ang mapupungay na mga mata ni Exibian ay dumaan sa Little Fairy Doctor habang nagsasalita siya sa mahinang boses. Sa labanan noon, hindi ko talaga akalain na maaalis mo ang karamihan sa mga paksayon sa loob ng Chuyon Empire. Gayunpaman, ito ay mabuti din. Sa poison sect na ito, makakatipid ako ng oras at pagsisikap sa hinaharap. Hanggat matapos kita, ang poison sect na ito ay natural na mapapalitan ng 10,000 Scorpion Gate. Titingnan lang natin kung may lakas ka para lamunin ang poison sect ko. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ng Little Fairy Doctor habang siya ay malamig na sumigaw. Poison Sect 5 Elders, mag-formation. Ipaubaya sa akin si Exibian. Oo. Si Wuya at apat na iba pang elder sa likod ng Little Fairy Doctor ay mabilis na kumalat pagkatapos marinig ang kanyang pag-iyak. Nakabuo sila ng isang misteryosong pormasayon. Bumangon si Dao Qi mula sa kanilang mga katawan nang magbanggaan ang mga kamay ng 5 tao. Ang kanilang malakas na aura ay nagpakita ng mga bakas ng pagsasama-sama. Nanlamig ang mga mata ng Little Fairy Doctor habang nakatingin kay Exibian sa kabilang side. Hindi niya alam kung nagkakamali siya, ngunit nakita niya ang mahinang panunuya sa mga mata ng kabilang partido. Habang medyo nakasimangot ang Little Fairy Doctor, biglang sumilay ang malamig na kislap sa mga mata ni Wuya sa likod niya. Nagbago ang kanyang handsil at nagsama-sama ang aura ng 5 tao. 5 malalakas na puwersa ang bumaril. Gayunpaman, ang pag-ataking ito ay hindi tumama sa mga tao mula sa 10,000 Scorpion Gate. Sa halip, bumaril sila patungo sa Little Fairy Doctor na nakatalikod sa kanila. Ang biglaang pagbabagong ito ay lampas sa inaasahan ng lahat. Maging ang Little Fairy Doctor ay natigilan sandali. Gayunpaman, ang pagwawalang kilos na ito ang nagbigay daan sa 5 pag-atake sa malapit na biglang umabot sa kanya. Isang itim na figure ang biglang at kakaibang lumitaw sa likod ng Little Fairy Doctor sa sandaling ang pag-atake ay tatama na. Isang mainit na jade green na apoy ang biglang lumabas at marahas na bumangga sa pag-atake. Bang! Ang malakas na Dao Qi ay biglang sumabog at isang mar-angle na energy ripple ang lumabas. Hihihi! Hindi inaasahan na walang isang taksil kundi 5 sa kanila. Ang asong ito na kumagat sa may-ari nito ay talagang walang awa. Unti-unting lumitaw ang itim na figure. Nanginginig ang mga paa niya hanggang sa napaatras ito ng isang hakbang. Pagkatapos nito ay agad siyang nagpakawala ng kakaibang tawa. Battle Through the Heavens. Kabanata 774. Malaking labanan sa pagitan ng mga paksayon. Ang mga eksperto mula sa Poison Sect sa paligid nila ay nakabawi sa sandaling hinarang ng itim na figure ang pag-atake mula kay Wuya at sa 4 pang elder. Galit silang sumigaw. Wuya, ano ang ginagawa ninyong lahat? Ang mga ekspresyon ni Wuya at ng iba pang 4 ay lumitaw na medyo pangit pagkatapos ng kanilang walang kwentang pag-atake. Mabangis ang kanilang mga mata habang nakatitig kay Xiaoyan. Pagkatapos nito, biglang umikot ang kanilang mga katawan habang sila ay mabilis na sumugod sa direksyon ng 10,000 Scorpion Gate. Gusto mong tumakas?
Isang malamig na kislap ang kumislap sa kulay abo-lilang mata ng Little Fairy Doctor. Bigla niyang ginalaw ang kanyang maselang kamay at biglang na-distort ang espasyo sa harapan. Ang bilis ni Huya at ng apat na iba pa ay malinaw na nabawasan pagkatapos nilang madaanan ito. Nang huminto sandali ang kanilang mga katawan, 5 matutulis na puwersa ang biglang bumaril mula sa kanilang likuran. Ang lakas na taglay ng puwersa ay naging dahilan ng bahagyang pag-alon ng hangin. Tila galit na galit ang Little Fairy Doctor sa pagtataksil ng 5 tao na grupo ni Huya. Bahagyang nagbago ang mga mukha ni Huya at ng apat na iba pa nang maramdaman nila ang paghampas ng hangin mula sa kanilang likuran. Hindi nila akalain na magiging walang awa ang Little Fairy Doctor. Sa lakas, halatang sinadya niyang patayin agad silang 5. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Exibian bago ang 5 hangin ay malapit ng hamampes. Nanginginig ang katawan niya at sumulpat sa likod nilang 5. Sa isang marahas na alon ng kanyang tungkod, 5 mabahong laso na kumikinang ang iniluwa mula sa ulo ng alakdan sa tungkod. Pagkatapos nito, bumaril sila patungo sa 5 puwersa. Ang mabangis na enerhiya ay marahas na bumangga sa walang laman na hangin at ang mga alon ng chichi ay sumabog. Isang mahinang usok ang tumaas mula sa lugar ng banggaan. Kumalat ang usok, at 2 makapal na kulay abo na ilaw ang bumaril mula rito sa paraang parang kidlat. Dumaan sila kay Exibian at sa wakas ay naabutan nila ang 2 elder na tumalikod kanina bago tumagos sa kanilang likuran. 2 matalim na sigaw ang agad na umalangaw nang maranasan ng 2 ito ang biglaang mabigat na suntok. Agad na nabasag ang mga damit sa matandang nataman. Ang dugo at laman sa buong katawan nila ay mabilis na naagnas ng makapangyarihang lason na nakapaloob sa hangin. Sa loob ng wala pang 1 minuto, nabunyag ang kanilang makapal na puting buto. Nawala ang puwersa ng buhay mula sa kanilang 2 sa harap ng mga nakapaligid na gulat na mga mata. Si Huya at ang 2 pang elder sa gilid, na nakatakas sa isang kalamidad, ay tumingin sa 2 puting kalansay na bumaba mula sa langit. Nakalunok sila ng laway at bumungad sa kanilang mga mata ang natitirang takot. Kung sila ang nataman ng hangin kanina, baka ganoon din ang sinapit nila. Ang babaeng ito. Masyadong mabisyo. Hoy, walang awa na babae. Ang mga taktika na ginagamit mo ay mabisyo kahit na napakabata. Madilim at solemn na ang mukha ni Exibian. Labis ang galit ng kanyang puso na pinatay ng munting diwata na doktor ang 2 tao sa kanyang harapan. Maging ang kanyang mga salita ay naglalaman ng isang madilim at malamig na tawa. Ang isang traidor ay magkakaroon ng ganoong kapalaran. Walang kakaiba tungkol dito. Kung ang iyong 10,000 Scorpion Gate ay may anumang mga traidor, malamang na ang iyong taktika ay hindi bababa sa 10 beses na mas mabangis kaysa sa akin. Walang pakialam ang boses ng Little Fairy Doctor habang nagsasalita. Lumipat ang kanyang mga mata kay Huya at sa iba pa habang sinasabi niya. Huya, pinakitunguhan ko kayong lahat ng maayos. Mayroon kang malaking awtoridad sa loob ng Poison Sect. Hindi inaasahan na talagang ipagkanulo mo ako. Hihihi. Hindi mo siguro alam na ako ay taga 10,000 Scorpion Gate mula pa noong una. Ang dahilan kung bakit ako huling sumali sa Poison Sect ay dahil gusto kong magtago sa loob nito at malaman ang iyong background. Malamig na tumawa si Huya. Orihinal, gusto kong humanap ng pagkakataon para lasunin ka. Sa kasamaang palad, masyado kang maingat. Gayunpaman, ayos lang iyon. Sa pakikialam ng matandang Exi ngayon, sa palagay ko ay hindi ka na rin mabubuhay ngayon. Itong Poison Sect ay nasa ilalim ng ating 10,000 Scorpion Gate sa hinaharap. Mukhang ang alupihan mula kahapon ay sinusubukan mong magpadala ng isang mensahe, tama ba? Si Xiaoyan, na nakatayo sa likod ng Little Fairy Doctor, ay pumalakpak ng kanyang mga kamay at tumawa. Nanliit ang mga mata ni Huya nang marinig niya ito. Masama ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Xiaoyan at sinabing. Kaya ang messenger centipede kagabi ay naharang mo. Brat, sino ka ba talaga? Ipinapayo ko sa iyo na huwag makisali sa mga usapin ng 10,000 Scorpion Gate at ng Poison Sect. Kung hindi, mag-iimbite ka lang ng gulo sa madaling panahon o huli. Ngumiti si Xiaoyan at hindi pinansin ang walang kabuluhang pagbabante niya.
Ibinaling niya ang kanyang ulo sa Little Fairy Doctor. Mukhang medyo masama ang sitwasyon. Ang 10,000 Scorpion Gate na ito ay may mga plano na para sa poison sect mo noon pa man. Kahit na hindi kumilos ang poison sect mo ngayon, darating ang 10,000 Scorpion Gate na hahanapin ka. Ang isang bundok ay hindi maaaring maglaman ng dalawang tigre. Ang 10,000 Scorpion Gate ay natural na gustong maging Panginoon din ng Chuyon Empire. Noong nakaraan, sila ay nanatiling mababa ang profile dahil ang matandang iyon ay nagsasagawa ng isang retreat. Ngayong siya ay nakalabas na, ang sitwasyon ay ganap na naiiba. Ang mga mata ng Little Fairy Doctor ay naglalaman ng ilang panunuya habang nakatingin kay Exy Boyan. Malamig siyang tumawa. Gayunpaman, paano kung nabunot mo ang 5 piraso ng basura? Kasing dali ng pagbaligtad ng kamay kung gustong patayin sila ng ninuno na ito. Huwag mong sabihin sa akin na talagang maaasahan mo sila. Sa kasalukuyan, ang bilang ng mga piling dawwang mula sa iyong poison sect ay mas mababa kaysa sa ating 10,000 Scorpion Gate. Natural na haharapin ka ni Old Exy. Huwag mong sabihin na magagawa mo talagang manghimasok. Kapag natapos na ang malaking labanan sa pagitan mo at ng matandang Exy, ang mga eksperto mula sa poison sect ay tuluyan ng maalis. Tumawa si Exy Shan sa madilim na boses. Nanlaki ang mata ni Xiaoyan sa magkabilang panig nang marinig ito. Sa katunayan, sa pagkakanulo ng 5 ekspertong dawwang, 4 na lamang ang natitirang ekspertong si Dao Wang sa pagkamatay ng poison sect. Ang kabilang panig ay halos may 8 Dao Wang kasama si Exy Shan. Kung wala si Xiaoyan at ang iba pa, malamang na ang poison sect ay napunta sa isang delikadong posisyon. Sa kasamaang palad, sa pakikialam ni na Xiaoyan at Ziyan, maaari nilang harangan ang 4 na piling Dao Wang. Kailangang hintayin ni Medusa ang ekspertong iyon mula sa Hall of Souls na hindi nagpakilala. Kaya naman, hindi siya makikialam hanggang sa isang mahalagang sandali. Dahil mayroon kang ganoong tiwala sa iyong 10,000 Scorpion Gate, maaari kang pumunta at subukan ito. Isang malamig na tawa din ang pinakawalan ng Little Fairy Doctor. Ang Dao Chi ay umikot na parang tubig baha sa loob ng kanyang katawan at isang malakas na aura na naging sanhi ng pag-iba-iba ng espasyo ay biglang lumabas. Nagkaroon kami ng mabilis na palitan sa huling pagkakataon at hindi namin natukoy kung sino ang mananalo. Ngayon, hayaan ang matandang ito na subukan talaga at tingnan kung ano ang mga kwalifikasyon na mayroon ang isang miyembro ng nakababatang henerasyon na tulad mo upang duminahin ang Chuyon Empire. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Exy Bian nang maramdaman niya ang malakas na aura. Ang kanyang tungkod ay malakas na tumama sa bakanteng lupa, at ang kanyang orihinal na nakayuko na likod ay nagsimulang dahan-daang tumuwid. Isang aura na hindi gaanong mas mahina kaysa sa Little Fairy Doctor ang lumabas habang itinaas niya ang kanyang nakayukong likod. Sa wakas, ganap nitong pinigilan ang kumakalat na aura ng Little Fairy Doctor. Malamig ang lamig ng mukha ng Little Fairy Doctor. Hindi siya nag-aksaya ng hininga habang ginagalaw niya ang kanyang maselang kamay. Ang kanyang mga kuko ay biglang lumaki ng kalahating talampakan at naging parang 10 matutulis na maikling espada. Ang kanyang mga kuko ay natatakpan ng kulay grayish-purple. Sa isang sulyap, alam na agad ng isa na naglalaman sila ng makapangyarihang lason. Ang kulay abolilang mga kuko ay random na lumipad sa hangin. Naririnig ng isa ang bahagyang tunog ng chi-chi at nakitang naghiwa-hiwalay ang hangin at nabuo ang isang biyak sa ilalim ng kalangitan. Ito ay sapat na upang sabihin kung gaano sila katalas. Mag-ingat kayong lahat. Ang Little Fairy Doctor ay lumingon at kinausap si Xiaoyan sa malalim na boses. Pagkatapos nito, ginalaw niya ang kanyang katawan at ito ay naging malabong itim na linya na bumaril kay Exy Bian. Sa sandaling ito, isang maringal na Dao Chi ang biglang lumitaw sa kalangitan. Ang hindi pangkaraniwang pressure na iyon ay nagdulot ng napakaraming mahihinang individual na makaramdam ng pagmamadali ng kanilang paghinga. Madilim at malamig ang mga mata ni Exy Boyan habang pinagmamasdan niya ang pag-atake ng Little Fairy Doctor. Mahigpit na hinawakan ng nanginginig niyang kamay ang tungkod niya habang nagmamadaling lumabas. Dahil sa sobrang bilis ng kanyang pagkislap, naging sanhi siya ng maraming after images na nabuo sa hangin.
Dalawang elite na Daozang ang nagbanggaan na parang mga kometa sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga tingin sa ibaba. Ang enerhiyang ripple na sumabog sa sandaling iyon ay naging sanhi ng pati na ang hangin ay matinding pabago-bago. Isang malamig na kislap din ang sumilay sa mga mata ni Exi Shan habang pinagmamasdan niya ang Little Fairy Doctor at si Exi Bian na mabilis na naglalaban hanggang sa ito ay naging kumpol na lamang ng mga galaw. Ang kanyang mga mata ay may mali siya habang binalik ang tingin sa mga eksperto mula sa Poison Sect sa kabilang panig. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Lahat mula sa 10,000 Scorpion Gate, makinig ka, singil. Agad na sumigaw ang mga eksperto ng 10,000 Scorpion Gate nang marinig ang utos ni Exi Shan. Agad na lumabas si Dao Qi na parang fountain. Maraming figure ang may aura at mabahong-baho habang sila ay naniningil sa kampo ng Poison Sect sa parang kidlat. Ang mga eksperto mula sa Poison Sect ay nagpalabas din ng maraming galit na galit sa harap ng malakihang counter-attack na ito ng 10,000 Scorpion Gate. Sumugod ang kanilang mga katawan at marahas na nakipagsagupaan sa malaking hukbo ng kabilang partido. Agad na naging masigla ang kalangitan kasunod ng pagsisimula ng magulong labanang ito. Paulit-ulit na tumunog ang mga pagsabog at maraming kulay ng mga haligi ng Dao Qi ang dumaan sa kalangitan, na bumaril sa lahat ng direksyon. Ang malaking hukbo mula sa Poison Sect ay sumalakay sa lugar kung saan matatagpuan ang 10,000 Scorpion Gate. Gayunpaman, nauwi sila sa matinding counter-attack na ito ng 10,000 Scorpion Gate. Ang mga iyak ng pagpatay ay biglang nagsimulang umakyat sa langit. Bang! Random na ibinato ni Xiaoyan ang palad at inalog ang isang piling dawang na naglulunsad ng palihim na pag-atake hanggang sa dumura siya ng dugo at umatras. Dalawang figure ng tao ang biglang kumislap at lumitaw sa kanyang harapan. Nakapagtataka na si Huya at ang isa pang elder na nagtaksil sa kanila kanina. Sa sandaling ito, ang mga titig na dating tinitingnan ng 2 taong ito kay Xiaoyan ay medyo masama. Maliwanag, galit na galit sila kay Xiaoyan na naharang ang kanilang sneak attack kanina. Brat, dahil ayaw mong makinig sa payo nitong matandang ito, masisisi mo lang ang sarili mo sa isang kakilakilabot na kapalaran. Binigyan ni Huya si Xiaoyan ng isang makapal na ngiti. Isang medyo eskarlata na Dao Qi ang nananatili sa kanyang katawan. Bahagyang nakikita ang tato ng scorpion sa kanyang mukha, dahilan upang magkaroon siya ng karagdagang savage aura. Walang pakialam na sumulyap si Xiaoyan sa kanilang dalawa. Tumawa siya. Dahil naihatid mo ang iyong sarili sa akin, maaari mo lamang sisihin ang iyong sarili sa pagkakaroon ng isang kakilakilabot na kapalaran. Agad na nagpakawala ng galit na galit si Huya nang marinig niya ang mayayabang na salita mula kay Xiaoyan. Ang pangungutya at panghahamak ay sumilay sa mga mata ng dawang elder sa kanyang tabi. Masasabi nila na si Xiaoyan ay isang 1-star dawang lang. Ang isa sa kanilang dalawa ay nasa tuktok ng klase ng dawang habang ang isa ay isang 4-star dawang. Ang kanilang lakas ay higit na lumampas sa antas ng kabilang partido. Sa 2 laban sa isa, ang pagtatapos ay isang bagay na maaaring hulaan. Hindi nila akalain na ang lakas ni Xiaoyan ang nagbigay daan sa kanya na pilit na tanggapin ang 5 tao na pinagsamang pag-atake ng direkta. Sa halip, sa loob-loob nila, naisip nila na dahil sa tahimik na tinulungan siya ng Little Fairy Doctor dati. Pagkatapos ng lahat, ang isang 1-star dawang na nagtangkang harangan ang pag-atake ng 5 dawang ay isang pantasya. Ano man ang nangyari, mahirap para sa kanila na isipin na ang 1-star dawang na nasa harapan nila ay nagtataglay ng lakas na karaniwang nagpahirap sa isang kalaban na itugma siya sa loob ng klase ng dawang. Isang mainit na jade green na Dao Qi ang dahan-daang lumabas sa katawan ni Xiaoyan. Nilaibat ng kanyang tingin ang mga labanang nagaganap sa buong lugar. Bahagyang nagkunot ang kanyang mga kilay nang matuklasan na ang Poison Sect ay malinaw na napunta sa isang dehado. Tila kailangan niyang mabilis na tapusin ang 2 matandang ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 775. Patayin. Tumigil sa pag-aalinlangan si Xiaoyan habang ang pag-iisip na ito ay kumikislap sa kanyang puso. Bigla ring gumalaw ang kanyang hand seal. Skyfire 3 Mysterious Change.
Isang mahinang sigaw ang umalangaw sa puso ni Xiaoyan at ang glazed fire lotus flame sa loob ng kanyang katawan ay agad na sumunod sa isang misteryosong daanan ng ugat habang ito ay mabilis na umikot. Ang isang ligaw at marahas na lakas ay tila dahan-dahan ding lumabas, na naging dahilan upang ang loob ng katawan ni Xiaoyan ay mapuno ng walang kapantay na lakas na lumalakas. Binaliwala ni Xiaoyan ang pagbabago ng mga ekspresyon ni Wuya at ng isa pang tao sa kabilang panig matapos biglang sumibol ang kanyang aura. Lumitaw ang pilak na kinang sa kanyang mga paa at agad na nanginig ang kanyang katawan bago lumitaw sa likod ng dalawang tao na parang multo. Isang mainit na palad ng hangin ang marahas na humampes sa likod ng dalawang taong ito. Ang mga reaksyon ni Wuya at ng ibang tao ay mabilis. Agad nilang pilit na pinaikot ang katawan nang maramdaman ang mainit na hangin mula sa likuran nila. Kaagad, ang kanilang mga kamao, na puno ng makapangyarihang Daoqi, ay walang awa na umahan, at sa wakas ay bumangga sa magkabilang palad ni Xiaoyan. Isang malakas na ingay ang agad na umalangaw sa kalangitan. Kumalat ang wind ripple at napaatras si Xiaoyan. Nanginginig ang kanyang mga balikat at neresolba ang nakatagong puwersa na ipinadala mula sa kanyang mga braso. Napaatras din ang katawan ni Wuya dahil matinding nanginginig habang ang 4-star Dawang Elder sa kanyang tabi ay umaatras ng 3 hanggang 4 na hakbang bago nagawang patatagin ang kanyang katawan. Isang namumula na pamumula ang bamalot sa kanyang mukha. Ito ay hindi inaasahan na siya ay naging isang kahabag-habag na kalagayan ng taong ito, na tila nagtataglay lamang ng lakas ng 1-star Dawang, pagkatapos lamang ng unang palitan. Talagang nawala ang mukha niya. Mag-ingat ka, dapat gumamit ang taong ito ng ilang secret technique na nagpapataas ng lakas niya kanina. Kailangan lang natin siyang i-delay. Kapag nanghina na siya, napakadaling kitilin ang kanyang buhay. Si Wuya ay talagang isang makaranasang tao. Agad niyang nakita ang dahilan kung bakit biglang sumilip ang lakas ni Xiaoyan bago nagsalita ng may malalim na boses. Tumango ang 4-star Dawang expert. Ang kanyang tingin ay walang awa na naghiwa sa katawan ni Xiaoyan. Ang mga mata ni Xiaoyan ay walang pakialam na dumapo sa kanilang dalawa. Napagpasyahan na mabilis na tapusin ang labanan sa kanyang puso, hindi na ipinagpaliban ni Xiaoyan ang kanyang mga paggalaw. Isang silver glow ang biglang sumilay sa kanyang mga paa. Agad na nanginig ang kanyang katawan at isang after image ang nanatili sa lugar. Ang kanyang katawan ay nalukso na ni Wuya nang walang anumang babala at nagpakita sa harap ng 4-star Dawang na iyon. Nawala ang gulat sa puso ng 4-star Dawang nang biglang lumitaw si Xiaoyan sa kanyang harapan. Ang Daoqi ay biglang sumulpot sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, isang malakas na Daoqi pillar ang bumaril mula sa kanyang kamay at sumugod kay Xiaoyan. Ang jade green na apoy ay biglang bumangon sa katawan ni Xiaoyan at pinino ang Daoqi pillar sa isang malakas na paraan. Kahit na sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kamangha-manghang flame mantra, hindi siya magiging mas mahina kaysa sa isang 4-star Dawang. Bukod dito, kasalukuyan niyang ginagamit ang Skyfire 3 Mysterious Change. Ang kanyang lakas ay higit pa sa 4-star Dawang. Paanong ang pag-atake ng kabilang partido ay makakasakit sa kanya? Pinino ni Xiaoyan ang Daoqi pillar sa isang iglap. Ang kanyang katawan ay biglang sumandal at naghanda upang mabangga sa dibdib ng matanda. Napilipit ang kanyang baywang pagkatapos noon at ang lahat ng kanyang lakas ay naipon sa kanyang braso. Agad siyang umindayog at marahas na binasag ang dibdib ng huli. Malakas na puwersa ang lumabas. Namuti ang mukha ng matandang iyon. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang lalamunan. Maliwanag, ang biglaang at marahas na malapit na pag-atake na ito ni Xiaoyan ay nagdulot sa kanya ng ilang mga pinsala matapos mabigang mag-react sa oras. Bukod sa nakaramdam ng galit sa kanyang puso, ang elder na iyon ay ikinapak ang mga pakpak ng Daoqi sa kanyang likod at nagmamadaling umatras. Gayunpaman, kailangan pa niyang umatras ng ilang metro nang mabilis na sumunod si Xiaoyan na parang uod sa tarsal bones. Ang sulok ng bibig ng huli ay napaangat sa isang siksik na arko habang dinadala ng kanyang kamao ang matalim na tunog ng rumaragasang hangin. Napunit ito sa hangin at marahas na binasag sa dibdib ng matanda. Octane Blast. Isang malamig na sigaw ang umalangaw sa puso ni Xiaoyan sa sandaling tumama ang kanyang kamao sa kabilang partido.
Ang nakakatakot na nakatagong puwersa na itinago sa loob ng buto ng kanyang kamao ay agad na lumabas sa lahat ng direksyon. Sa wakas, inilipat ito sa katawan ng matanda sa gitna ng gulat na mukha ng matandang iyon. Bigla itong sumabog maya-maya. Ang tunay na nakamamatay na pag-atake na ito ay nagdulot ng isang subo ng sariwang matingkad na pulang dugo na lumabas mula sa bibig ng elder. Gayunpaman, kalalabas lang ng sariwang dugo sa kanyang bibig nang mag-transform ito sa isang dugong pana na tumama patungo sa katawan ni Xiaoyan. Hindi man lang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Ibinuka niya ang kanyang bibig at bumantong hininga bago dumating ang pana ng dugo. Isang tipak ng jade green na apoy ang lumabas at sinunog ito sa usok. Napuno ng malansang amoy ang usok. Maliwanag, ang likidong dugo ay naglalaman ng makapangyarihang lason. Bagamat natagalan upang ilarawan ito, isang segundo na lang ang lumipas mula noong iniwan ni Xiaoyan ang after image hanggang sa dalawang magkasunod na pag-atake. Pagkatapos lamang noon ay mabilis na nabawasan ang puwersa ng buhay ni Dao Wang Elder at ang kanyang katawan ay biglang bumagsak at sa wakas ay napalingon si Wuya sa gulat. Gulat na gulat ang kanyang mga mata habang nakatingin sa likuran ni Xiaoyan. Ang mga mata ni Xiaoyan ay mabilis na lumipad patungo sa Dao Wang Elder na nahulog mula sa mataas na kalangitan. Unti-unting umusbong ang lamig sa puso ni Wuya. Pagkatapos lamang ng ilang palitan, isang 4-star expert na si Dao Wang ang namatay na sa mga kamay ni Xiaoyan. Hindi alintana kung gaano siya katanga, sa wakas ay naunawaan niya sa puntong ito na ang binata ay tiyak na hindi isang ordinaryong 1-star na si Dao Wang tulad ng naisip niya. Hindi nakapagtataka na inimbitahan siya ng Sky Poison Woman. Talagang hindi siya mahina. Ang pagpatay ni Xiaoyan sa isang Dao Wang sa loob ng ilang maikling palitan ay nakita ng mga eksperto mula sa magkabilang partido, na lahat ay nakikipaglaban sa loob ng magulong larangang iyon. Agad na bumalatay ang gulat sa mga mata ng lahat. Mabilis na lumitaw ang kagalakan sa puso ng mga mula sa Poison Sect. Ang isang tao na inimbitahan ng pinuno ng sekta ay talagang pambihira. Sa sandaling ito, ang pagdududa na nararamdaman ng mga eksperto mula sa Poison Sect para sa grupo ni Xiaoyan sa kanilang mga puso ay ganap na nawala. Ang lakas na ipinakita ni Xiaoyan ay sapat na upang payagan ang kanyang grupo na maging isang VIP sa loob ng Poison Sect. Siyempre, kumpara sa mga tao mula sa Poison Sect, ang mga mukha ng mga eksperto mula sa 10,000 Scorpion Gate ay medyo pangit. Sa kabila ng lakas ng 10,000 Scorpion Gate, hindi nila basta-basta nababalawala ang pagbagsak ng isang ekspertong Dao Wang. Kung tutuusin, ang gayong lakas sa pakikipaglaban ay itinuturing ng pinakamataas na antas sa kanilang paksayon. Ang pagkawala ng isa sa kanila ay magdudulot sa kanila ng matinding pighati. Higit pa rito, ang bagay na nagdulot sa kanila ng matinding pagkabigla ay ang ekspertong Dao Wang ay pinatay ni Xiaoyan sa loob ng ilang maikling palitan. Walang sino man ang nakaisip na magkakaroon ng ganoong eksperto sa lineup ng Poison Sect maliban sa Little Fairy Doctor. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang nakapaligid na nagulat o gulat na mga mata. Unti-unting bumaling ang kanyang tingin kay Wuya. Bahagya itong ngumiti sa kanya. Maingat na umatras si Wuya ng ilang hakbang pagkatapos makita ang ngiti ni Xiaoyan. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang pinagmamasdan si Xiaoyan. Ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay nailipat sa limitasyon sa sandaling iyon. Ang kanyang puso ay hindi nang ahas na maliitin ang kabilang partido kahit kaunti. Dapat din kitang tapusin agad. Ngumiti si Xiaoyan kay Wuya. Ang kanyang kamay ay biglang bumuo ng isang misteryosong handsil. Habang lumilipad ang mga handsil, maraming mga afterimage ang lumabas. Ang nakapalibot na natural na enerhiya ay biglang nagsimulang magbago kasunod ng komplikadong pagbabago ng mga handsil. Muling sumilay ang gulat sa mga mata ni Wuya matapos maramdaman ang pagbabago ng natural na enerhiya sa paligid. Ang kanyang puso ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting panghihinayang sa ginawa niyang hakbang na hanapin ang taong ito. Kung titingnan ang pagbabagong ito, kitang-kita na ang taong ito ay gumagamit ng Dao skill na may sobrang lakas. Ang mga kaisipang ito ay kumislap sa puso ni Wuya. Ilang saglit pa, nagdikit ang kanyang mga ngipin at isang mabangis na kinang-ang sumilay sa kanyang mga mata. Kung siya ay tatakas sa ganitong uri ng malaking labanan,
hindi na siya makakatayo sa loob ng 10,000 Scorpion Gate sa hinaharap. Dahil hindi siya maka-withdraw, maaari lang siyang kumuha ng sugal. Biglang naging mabangis ang mukha ni Wuya nang mag-isip hanggang sa puntong ito. Ang itim na alupihan na nakatato sa kanyang mukha ay lumitaw na mas nakakatakot. Isang medyo mabangong Daochi ang lumabas sa katawan ni Wuya. Sa wakas, ang Daochi ay mabilis na nag-transform sa isang 70 to 80 foot wide energy centipede habang sumasayaw ang Daochi gamit ang kanyang nangungunot na kamay. Nakahinga ng maluwag si Wuya nang makitang nabuo ang alupihan. Kinagat niya ang dulo ng dila at iniluwa ang isang subo ng sariwang dugo na nagkalat sa energy centipede. Ang energy centipede ay mabilis na nagbago sa isang kulay dugo na kulay pagkatapos ibuhos ang likidong dugo, na tila napakabangis. Pumunta ka. Itinuro ng daliri ni Wuya si Xiaoyan habang siya ay galit na sumisigaw. Ang hindi mabilang na bilang ng mga binti na kabilang sa kulay dugo na alupihan ay gumagalaw sa maayos na paraan. Ang napakalaking katawan nito ay nagbagong anyo ng dugo na sumugod sa kalangitan. Naglalaman ito ng malansang amoy habang sinisingil nito si Xiaoyan mula sa bawat direksyon. Natahimik ang mga mata ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang napakalaking kulay dugo na alupihan na dumadaloy. Gayunpaman, ang pagbabago ng kanyang mga selyo ng kamay ay hindi bumagal kahit kaunti. Ilang sandali pa, biglang huminto ang mga handsil, na bumubuo ng medyo kakaibang selyo. Ang mga ripples ng natural na enerhiya sa paligid ay tumigas din sa sandaling ito. Open Mountain Seal. Isang mahinang sigaw ang narinig sa puso ni Xiaoyan. Ang bahagyang pamumula ay bumalatay sa kanyang mukha habang ang lumalakas na enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay sumunod sa ilang mga nakapirming ugat at walang tigil na natipon sa kanyang kamay. Matapos ang isang hininga, ang nakasisilaw na pagkinang sa kanyang kamay ay biglang lumundag at isang energy light seal na mahigit 10 talampakan ang laki ay biglang lumabas mula sa kamay ni Xiaoyan. Lumipad sa hangin ang energy light seal. Isang matinding pagbabago ang lumitaw sa sandaling ito habang ang hangin ay tumakas sa lahat ng direksyon kung saan man dumaan ang light seal, na bumubuo ng isang vacuum. Nang makita ang momentum na nilikha ng light seal na ito, ang karamihan sa mga mukha ng mga naruroon ay muling nagbago. Ang liwanag na selyo at ang kulay dugo na alupihan ay sumugod sa langit bago bumangga sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga titig. Bang! Isang mababa at malalim na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan habang kumakalat sa lahat ng direksyon ang maraming enerhiya na parang substance. Ang nakapalibot na mga eksperto mula sa magkabilang panig ay nagmamadaling tumakas sa ilalim ng ripple na ito. Lahat sila ay natatakot na madamay dito. Ang kulay dugong alupihan ay nabigong makatiis at biglang sumabog ng ilang beses pagkatapos magdikit ang magkabilang panig. Kumalat ang dugo sa lahat ng direksyon. Isang maputlang kaputian ang bumungad sa mukha ni Wuya matapos maputol ang kulay dugong alupihan. Isang bakas ng dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Ang kulay dugong centipede na iyon ay isang uri ng substance transformation na Dao skill na labis niyang ipinagmamalaki. Ito ay nagkaroon ng napakahusay na lakas. Hindi niya inaasahan na masisira lang ito pagkatapos nilang magkita. Ang liwanag na selyo ay yumanig at nabasag ang kulay dugong alupihan na parang dinudurog nito ang mga tuyong damo at bulok na kahoy. Agad itong tumagos sa layer ng blood fog na may sipol. Kumikislap ito at lumitaw sa itaas ng ulo ni Wuya. Pagkatapos nito, bigla itong nabasag sa harap ng maraming nagulat na mga tingin.